Isang putok ng baril, sinundan ng isa pa sa loob ng banal na simbahan sa harap mismo ng altar. Ang isang pangako ng pag-ibig ay tinuldukan ng bala. Magandang araw sa inyong lahat, maligayang pagdating sa isang paglalakbay sa puso ng kadiliman kung saan ang pinakatamis na pag-ibig ay nagluluwal ng pinakamapait na pagtataksil. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay hindi nagsimula sa isang madilim na eskinita o sa isang transaksyong nauwi sa karahasan. Nagsimula ito sa isang masayang pista sa isang palengke sa probinsya sa pagitan ng isang arkitektong taga Maynila na naghahanap ng kapayapaan at isang simpleng tindera na may taglay na matamis na ngiti. Ang kanilang pag-iibigan ay tila isang pangarap na natupad, isang modernong fairy tale na pinagtibay ng mga lakad sa ilog, mga pangarap sa ilalim ng mga bituin at isang singsing na inialok sa tuktok ng sagradong bundok. Ngunit paano kung ang pangarap na ito ay isa palang bangungot na nag-aabang? Paano kung ang kapatid na itinuring mong kasama sa hirap at ginhawa ay siya palang ahas na aagaw sa iyong kaligayahan? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang kasal na inihanda ng buong pagmamahal, ngunit sa halip na maging simula ng isang masayang pamilya, ito ay naging entablado ng isang karumal-dumal na paghihiganti. Susundan natin ang mga yugto ng isang pag-ibig na binuo sa tiwala, sinira ng lihim at winakasan sa isang paraan na yumanig sa isang buong komunidad. Ating alamin kung paanong ang isang pangako ng walang hanggan sa harap ng dambana ay nauwi sa isang madugong trahedya. Ito ang kwento ni Adrian Morales, isang lalaking nagmahal, niloko at gumawa ng isang desisyon sa araw ng kanyang kasal na magpapabago sa buhay nilang lahat magpakailanman. Ang lahat ay nagsimula sa ilalim ng nagbabagang araw ng Abril taong 2016. Ang bayan ng Lukban sa probinsya ng Quezon ay buhay na buhay. Ang makukulay na banderitas ay nakasabit sa bawat bintana, ang mga bahay ay pinalamutian ng mga keeping at ang hangin ay puno ng tunog ng musika at tawanan ng mga tao. Ito ang pista ng pahiyas, isang selebrasyon ng masaganang ani at pasasalamat. Sa gitna ng makulay na kaguluhang ito, isang lalaki ang naglalakad ng may ibang layunin. Hindi siya turista na namamangha sa mga palamuti. Isa siyang kaluluwang naghahanap ng katahimikan. Siya si Adrian Morales, isang arkitekto mula sa magulong syudad ng Maynila. Umuwi siya sa kanilang ancestral house sa Lukban hindi para makipista, kundi para takasan ang ingay ng mga construction site, ang presyo ng mga deadline at ang walang katapusang pagmamadali ng buhay sa lungsod. Sa kanyang paglalakad, napadpad si Adrian sa pampublikong palengke. Ang amoy ng mga sariwang prutas at gulay, ang sigawan ng mga tindera at ang tawaran ng mga mamimili, ito ang simple at totoong buhay na kanyang hinahanap. Doon sa isang maliit na pwesto ng mga prutas, isang ngiti ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang dalagang may maliwalas na mukha, simple ang pananamit, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. Siya si Ferlyn Jimenez, 25 taong gulang, isang tindera na ang buong mundo ay umiikot sa pagtitimbang ng mangga at pakikipag-usap sa mga suki. Para kay Adrian, na sanay sa mga babaeng naka-corporate attire at abala sa kanilang mga karera, si Ferlyn ay isang hininga ng sariwang hangin. Lumapit siya, nagkunwaring bibili ng prutas, ngunit ang tunay niyang pakay ay masimula ng isang pag-uusap. Nagsimula ito sa isang simpleng tanong tungkol sa presyo ng saging na sinundan ng isang magaan na biro. Tumawa si Ferlyn, isang tawang simple ngunit tapat, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Adrian ang isang koneksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang maikling pag-uusap na iyon ay naging simula ng lahat. Kinabukasan, bumalik si Adrian at sa susunod na araw at sa susunod pa. Ang pagbili ng prutas ay naging dahilan na lamang para makita at makausap ang dalaga. Para kay Ferlyn, ang atensyon mula sa isang lalaking tulad ni Adrian, isang professional, edukado at malinaw na hindi kabilang sa mundong kanyang ginagalawan, ay isang bagay na bago at nakakakilig. Isang lalaking kayang magkwento tungkol sa mga naglalakihang gusali sa Maynila, ngunit interesadong makinig sa kanyang mga simpleng kwento tungkol sa palengke. Ang mga linggo ay naging buwan. Ang kanilang pagkikilala ay lumalim. Tuwing uuwi si Adrian sa Lukban tuwing weekend, hindi na ang pagpapahinga ang kanyang pangunahing layunin, kundi ang makasama si Ferlyn. Magkasama nilang pinupuntahan ang ilog sa paanan ng Bundok Banahaw, kung saan sila'y naglalakad-lakad habang nagpapalitan ng mga pangarap. Ikinuwento ni Adrian ang kanyang pagod sa syudad at ang kanyang pangarap na balang araw ay magtayo ng isang simpleng bahay sa probinsya. Ibinahagi naman ni Ferlyn ang kanyang mga munting hiling, ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya
pamilya at marahil ang makahanap ng isang taong tunay na magmamahal sa kanya. Sa piling ni Ferlin, natagpuan ni Adrian ang kapayapaan. Sa piling ni Adrian, natagpuan ni Ferlin ang isang mundo na mas malawak pa sa kanyang pwesto sa palengke. Nahulog sila sa isa't isa hindi dahil sa anumang material na bagay, kundi dahil sa kung ano ang kanilang pinupunan sa buhay ng bawat isa. Isang araw pagkatapos ng halos isang taon ng kanilang relasyon, inaya ni Adrian si Ferlin na umakyat sa bundok Banahaw. Hindi ito isang ordinaryong pamamasyal. May mas malalim na plano si Adrian. Sa gitna ng luntiang kalikasan habang sila'y nagpapahinga at pinagmamasdan ang tanawin mula sa itaas, lumuhod si Adrian Morales. Mula sa kanyang bulsa inilabas niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang singsing. Walang ibang saksi sa sandaling iyon kundi ang mga puno, ang hangin at ang bundok na naging parte ng kanilang pag-iibigan. Sa harap ng kalikasan, tinanong niya si Ferlin kung papayag itong maging asawa niya. Walang pag-aalinlangan, sa gitna ng mga luhang dulot ng kaligayahan, tinanggap ni Ferlin ang alok. Isinuot ni Adrian ang singsing sa kanyang daliri, isang simbolo ng isang pangako na sa mga susunod na buwan ay magiging isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Itinakda ang kanilang kasal sa Nobyembre ng sumunod na taon, 2017. Ang mga sumunod na buwan ay napuno ng pananabik at paghahanda. Si Adrian bilang isang arkitekto ay metikuloso. Gusto niyang maging perpekto ang lahat para sa kanilang espesyal na araw. Siya mismo ang nagdisenyo ng kanilang imbitasyon. Siya ang pumili ng mga bulaklak, nakipag-usap sa catering at sinigurong bawat detalye ay naayon sa pangarap nilang dalawa. Para sa kanya, hindi lamang ito isang kasal, ito ang pundasyon ng pamilyang matagal na niyang inaasam. Bilang bahagi ng entourage, isang tao ang hindi niya maaaring kalimutan, ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong halos kapatid na ang turing niya. Ito si Marco Villanueva. Magkababata sila sa Maynila, magkaklase mula elementarya hanggang high school at naging magkatrabaho pa sa isang architectural firm. Ilang taon ding nagtrabaho si Marco sa Singapore, ngunit sa pagbabalik niya sa Pilipinas, isa si Adrian sa mga una niyang binalikan. Agad siyang inimbita ni Adrian na maging kanyang best man. Para kay Adrian, ang kanyang kasal ay hindi magiging kumpleto kung wala sa kanyang tabi ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Nang dumating si Marco sa Lukban, mainit ang naging pagtanggap sa kanya, hindi lamang ni Adrian kundi ng buong pamilya ni Ferlin. Madaling nakasundo ni Marco ang lahat. Siya ay masayahin, palabiro at may karisma na madaling makakuha ng loob ng mga tao. Sa mga pagpupulong ng wedding entourage, siya ang laging nagpapatawa, ang clown ng grupo. Ang kanyang mga biro ay nagbibigay buhay sa kung minsan ay nakakapagod na paghahanda. At si Ferlin, ang mapapangasawa ng kanyang matalik na kaibigan, ay hindi nakaligtas sa kanyang mga tukso at papansin. Doon sa gitna ng mga tawanan at paghahanda para sa isang sagradong seremonya, isang bagong koneksyon ang nagsimulang mabuo, isang koneksyon na ipinagbabawal at mapanira. Ang ahas ay nakapasok na sa paraiso. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalong naging abala si Adrian. Nahati ang kanyang oras sa pagitan ng kanyang trabaho sa Maynila at sa walang katapusang pag-aasikaso sa mga detalye ng kasal sa Lukban. Bawat tawag mula sa supplier, bawat pagbisita sa simbahan, bawat pagpili ng disenyo, lahat ay dumaan sa kanyang mga kamay. Sa kanyang isipan, ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanilang kinabukasan, para sa babaeng kanyang pinakamamahal. Ngunit sa kanyang pagiging abala, hindi niya namalayan na unti-unti niyang naiiwanan si Ferlin. Sa mga panahong mag-isa si Ferlin, sa mga gabing pagod na si Adrian mula sa biyahe, may isang taong laging nariyan para punan ang pagkukulang, si Marco. Ang mga biruan sa harap ng maraming tao ay unti-unting naging mga pribadong pag-uusap. Ang mga simpleng kamusta ay naging mahahabang kwentuhan sa Messenger hanggang sa hating gabi. Si Marco ang naging takbuhan ni Ferlin, ang kanyang kakwentuhan, ang taong nakikinig sa kanyang mga munting hinaing. Sa mga pagkakataong may kailangang lakarin para sa kasal na hindi mapuntahan ni Adrian, si Marco ang kusang nag-aalok na samahan siya. Sila ang magkasamang pumipili ng tela para sa mga abay, sila ang magkasamang tumitikim ng cake, sila ang magkasamang gumagawa ng mga gawaing dapat sana ay para sa magkasintahan. Para sa mga tagalabas, ito ay isang simpleng pagtulong ng isang best man sa nobya ng kanyang kaibigan.
Ngunit sa pagitan nilang dalawa may nabubuong tensyon na hindi na maitatago. Ang mga palihim na tinginan ay nagiging mas matagal. Ang mga aksidenteng pagdampi ng mga kamay ay nagiging mas madalas. Sa mga umpukan, kapag nandyan si Adrian, sila ay umaaktong normal. Ngunit sa sandaling tumalikod ito, tila may sariling mundo sina Ferlin at Marco, isang mundong binuo sa mga bulungan at mga ngiting sila lang ang nakakaalam. Ang lamat sa pangako ni Ferlin ay nagsimulang lumaki isang gabi sa isang simpleng video key night sa kanilang lugar. Maingay ang paligid, masaya ang lahat. Ngunit sa isang madilim na sulok malayo sa mata ng karamihan, may nakakita sa kanila. Magkatabi halos magkadikit nagbubulungan sa gitna ng malakas na musika. At sa ilalim ng mesa, sa dilim, ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang kilos na hindi para sa magkaibigan lamang. Ang pagtataksil ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal. Isang hapon, nagpaalam silang dalawa na pupunta sa Lucena para maghanap ng wedding supplier. Iyon ang kanilang sinabi. Ngunit ang totoo, wala silang pinuntahang tindahan. Dumiretso sila sa isang maliit at tagong motel sa looban ng syudad. Sa loob ng 4 na sulok ng kwartong iyon, sa katahimikan na tanging ang tibok ng kanilang mga dibdib ang maririnig, tuluyan nilang tinawid ang hangganan. Ang mga halik na nagsimula bilang tukso ay naging mapusok. Ang paglalapit ng kanilang mga katawan ay naging pagsuko sa tawag ng laman. Doon sa kama ng isang motel, tuluyan nilang dinungisan ang tiwalang ibinigay ni Adrian. Doon nagsimula ang isang lihim na ugnayan na magiging mitya ng isang malagim na trahedya. Pagbalik nila sa lukban, ibang Ferlin na ang umuwi. Naging tahimik siya, malayo ang tingin at tila laging may mabigat na dinadala. Napansin ito ni Adrian, ngunit inisip niyang marahil ay dahil lamang ito sa stress ng paghahanda sa kasal. Subalit may mga bagay na hindi na niya maaaring palampasin. Napansin niyang tila naging aligaga si Ferlin sa kanyang cellphone. Lagi itong hawak, ngunit mabilis na itinatago kapag siya ay lumalapit. Ang mga sagot sa kanyang mga text ay naging mas maikli at mas malamig. Ang dating matamis na tawagan ay napalitan ng pilit ng ngiti. Nagsimulang magtanim ng binhi ng duda sa isipan ni Adrian. Isang gabi ang dudang iyon ay diniligan ng katotohanan. Habang naliligo si Ferlin, umilaw ang cellphone nito na naiwan sa ibabaw ng kama. Isang mensahe ang dumating. Hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Ang kanyang pag-usisa ay nanaig sa kanyang respeto sa privacy. Kinuha niya ang telepono at binuksan ang screen. Hindi ito nakalock. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Isang malawak na bangin ang namamagitan sa kanila. Isang bangin na hinukay ng pagkakanulo. Habang mahimbing na natutulog si Ferlin sa kanyang tabi, gising na gising ang diwa ni Adrian. Bawat paghinga nito ay tila isang pang-iinsulto. Bawat paggalaw ay isang paalala ng mga kamay ni Marco na dumampi sa katawang dapat sana ay para sa kanya lamang. Sa dilim ng kanilang silid, sa ilalim ng iisang bubong, ipinanganak ang isang desisyon, isang plano na mas madilim pa sa gabing iyon. Ang mga sumunod na araw hanggang sa sumapit ang Setyembre ay isang malaking pagpapanggap. Si Adrian ay naging isang mahusay na aktor. Sa umaga, ngingitian niya si Ferlin, tatanungin kung ano ang gusto nitong almusal. Makikipag-usap siya sa mga magulang nito na parang walang nangyari. Ipinagpatuloy niya ang pag-aasikaso sa kasal na may ngiti sa labi, ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay isang pusong nagdurugo at isang isipang nagngingit-ngit sa galit. Ang init ng kanyang pagmamahal ay napalitan ng isang nanunuot na panlalamig. Ang bawat araw na lumilipas ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling, tinitiis ang sakit habang naghihintay ng tamang panahon. Isang linggo matapos niyang matuklasan ang katotohanan, hindi na niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig ni Ferlin ang kasinungalingan. Pinuntahan niya ito sa bahay ng mga Jimenez. Dinatnan niya itong nag-aayos ng mga bulaklak na gagamitin sa kasal. Isang imahe ng isang inosenteng nobya. Naupo siya sa harapan nito, tinitigan ito ng diretso sa mata at sa isang mahinahong boses na nagtatago ng isang sigwa, nagtanong siya, "Ferlin, may problema ba tayo? May dapat ba akong malaman?" Ang mukha ni Ferlin ay nagpakita ng pagkagulat na agad sinundan ng pagkalito. "Wala naman, bakit mo natanong? Dahil ba sa pagiging abala natin pareho?" Hindi binitawan ni Adrian ang kanyang titig. "Sigurado ka walang anumang bagay na gusto mong sabihin sa akin?" Doon nakita ni Adrian ang pagbabago sa mga mata ni Ferlin, isang mabilis na kislap ng takot na agad napalitan ng isang matibay na pader. Umiling ito. "Wala, ano ba yung iniisip mo? Pagod ka lang siguro."
Ito ay isang matibay, walang bahid na pagtanggi. Sa harap mismo ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, nagsinungaling siya ng walang pag-aalinlangan. Ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Adrian ay naputol. Ang kanyang paghahanap ng katotohanan ay sinalubong ng isa pang sampal ng panloloko. Tahimik siyang tumayo at umalis. Kinabukasan, ang galit na hindi niya mailabas kay Ferlin ay naghanap ng ibang target. Dumiretso si Adrian sa bayan at natagpuan niya si Marco sa isang inuman sa gilid ng plaza, masayang nakikipagtawanan sa ibang mga kaibigan. Ang imahe ng kanyang matalik na kaibigan na nagagalak habang siya ay nagdurusa ay tila isang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na niyang galit. Lumapit si Adrian ng tahimik, walang salita, walang babala. Sa unang sulyap pa lang ni Marco sa kanya, sa pagtatangkang batiin siya, isang malakas na suntok mula kay Adrian ang tumama sa kanyang pisngi. Natumba si Marco sa kanyang kinauupuan. Nagulat ang lahat. Bago pa man makabangon si Marco, muli siyang sinugod ni Adrian. Gumanti si Marco, nagsimula ang isang magulong away. Suntukan, tulakan, sigawan. Isang komosyon na natigil lamang ng maraming tao ang umawat at pinaghiwalay sila. Inakala ng mga nakakita na ang away ay bunga lamang ng kalasingan, isang tipikal na gulo ng mga lalaki sa inuman, ngunit hindi nila alam na ang bawat suntok ni Adrian ay may bigat ng 1,000 kasinungalingan at ang bawat pagganti ni Marco ay pag-amin sa isang kasalanang hindi masabi ng mga salita. Walang imik si Adrian nang umuwi ito sa bahay. Magulo ang damit, may sugat sa labi, ngunit sa kanyang isipan mayroon ng isang malinaw na desisyon. Hindi na siya muling nagtanong, hindi na siya muling naghanap ng paliwanag. Hindi niya kinansela ang kasal, hindi niya ipinaalam sa mga magulang niya o sa mga magulang ni Ferlin ang kanyang natuklasan. Walang binago sa plano. Nagpatuloy ang lahat na parang isang bangungot na may nakatakdang petsa. Para sa lahat, ang away nila ni Marco ay isang maliit na di pagkakaunawaan na naayos din agad. Ngunit para kay Adrian, ito ang hudyat, ang entablado ay inihahanda na. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pisikal na komprontasyon, nagpatuloy ang lihim na ugnayan ni na Ferlin at Marco, tila mas naging mapangahas pa sila. Minsan sa isang hapon na puno ng pagdududa, sinundan sila ni Adrian. Nagpaalam si Ferlin na may bibilhin lamang sa bayan. Sinabi ni Marco na may aasikasuhin din ito, ngunit iisa lang ang kanilang patutunguhan. Nakita sila ni Adrian na magkasamang pumasok sa parehong motel sa Lucena. Mula sa kanyang sasakyan sa di kalayuan, pinanood niya ang gusaling iyon, isang tahimik na saksi sa kanilang paulit-ulit na pagtataksil. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ito'y nababalutan na ng isang matigas at malamig na galit. Ang pag-ibig ay tuluyan ng namatay at ang nabuhay na kapalit nito ay ang pagnanais na isumbat sa kanila ang lahat. Nabuo sa isipan ni Adrian ang isang plano na mas masakit pa sa anumang suntok, hindi sa isang pribadong pag-uusap, hindi sa isang magulong away sa kalye. Ang kanyang paghihiganti ay magaganap sa pinakamasayang araw na kanilang inaasahan. Gagamitin niya ang mismong seremonya na dapat sana'y magbubuklod sa kanila para wasakin sila. Sa mismong araw ng kanilang kasal, sa harap ng Diyos, sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan, doon niya ilalabas ang lahat ng katotohanan. Ang simbahan na dapat sana'y maging saksi sa kanilang pag-iibigan ay magiging korte ng kanyang paghuhusga. 15 ng Nobyembre 2017, ang araw ng kasal, ang simbahan ng Lukban ay napuno ng mga tao. Ang mga kamag-anak mula sa malalayong lugar ay dumating. Ang mga kaibigan ni na Adrian at Ferlin ay naroon, nakabihis ng magara. Ang mga kapitbahay ay nakikiusyoso, masaya para sa dalawang pusong mag-iisang dibdib. Ang loob ng simbahan ay pinalamutian ng mga puti at gintong bulaklak, sumisimbolo sa isang dalisay at marangyang pag-ibig. Sa labas, nakapila na ang buong entourage, may dalang mga basket ng talulot ng bulaklak na isasaboy sa bagong kasal. Ang lahat ay perpekto, ang lahat ay nakangiti, ang lahat ay nag-aabang sa isang masayang selebrasyon. Dumating si Adrian ng maaga. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit para sa mga bisita, ito'y kabalamang ng isang lalaking malapit nang pumasok sa bagong yugto ng kanyang buhay. Walang sino man ang nakaramdam ng kakaiba, walang sino man ang nakahalata sa bagyong namumuo sa kanyang kalooban. May dinadala siyang bigat na hindi nakikita ng mata. Isang kakaibang detalye ang napansin ng iilan. Suot niya ang isang itim na taksido. Taliwas ito sa tradisyon na puti o light-colored suit para sa groom. Inakala ng iba na ito'y bahagi lamang ng isang modernong tema, ngunit
Ngunit para kay Adrian, ang itim ay hindi para sa kasal. Ito ay para sa isang libing, ang paglilibing sa kanyang mga pangarap at sa tiwalang kanyang ibinigay. Si Ferlin naman ay dumating ng halos huli na. Maputla ang kanyang mukha, halatang puyat, ngunit maayos ang kanyang damit at ayos. Ang kanyang puting bestida ay kumikinang, ngunit hindi nito maitago ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. At naroon din si Marco, nakatayo malapit sa altar, hindi bilang isang ordinaryong bisita, kundi bilang ang best man. Tahimik siya, walang kibo at hindi makatingin ng tuwid kay Adrian. Ang tatlong pangunahing tauhan sa trahedyang ito ay nasa iisang lugar na, naghihintay sa pag-angat ng kurtina. Nagsimula ang misa, tumugtog ang organ. Dahan-dahang naglakad si Ferlin sa gitna ng aisle, hawak ang braso ng kanyang ama. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Sa dulo ng aisle, sa harap ng altar, naghihintay si Adrian, isang estatwa ng kalmadong galit. Nang makarating si Ferlin sa kanyang tabi, kinuha ni Adrian ang kanyang kamay. Malamig ito, nanginginig, nagsalita ang pari, nagsimula ang seremonya. Ang lahat ay umaayon sa plano, ngunit nang dumating na sa bahagi ng pagpapalitan ng mga panata ang exchange of vows, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Bago pa man makapagsalita si Ferlin, humakbang si Adrian palapit sa mikropono. Tumingin siya hindi kay Ferlin kundi sa mga taong nakaupo sa simbahan. Ang kanyang mga mata ay sinuyod ang bawat mukha, ang kanilang mga pamilya, mga ninong at ninang, mga kaibigan. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Mula sa bulsa ng kanyang itim na tuksedo, inilabas niya ang isang papel. Hindi ito ang kanyang isinulat na panata ng pag-ibig, ito ang kanyang hatol. Bago ko ibigay ang aking panata kay Ferlin, nagsimula si Adrian. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, umaaling-awngaw sa buong simbahan. Mayroon lamang akong gustong ibahagi sa inyong lahat na naririto ngayon, kayong mga naging saksi sa aming pagmamahalan. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang lahat ay nagtaka, hindi ito bahagi ng programa. At pagkatapos isa-isa niyang binasa ang nakasulat sa papel. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal, matalim at walang awa. Ibinunyag niya ang lahat, ang mga petsa, ang mga lugar, ang mga mensahe. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga lihim na pagkikita sa Lucena. Binasa niya ng malakas ang mga matatamis na salita na ipinapadala ni Ferlin at Marco sa isa't isa habang siya ay abala sa paghahanda ng kasal na ito. Bawat salita ay may bigat, bawat pangungusap ay isang dagok mula sa isang lalaking umibig, nagtiwala at sinaksak ng patalikod ng dalawang taong pinakamalapit sa kanya. Hindi makapaniwala si Ferlin sa kanyang mga naririnig. Ang kanyang mukha ay namutla, nawala ng kulay. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Sa harap ng daan-daang tao na nakatitig sa kanya, napaluhod siya sa gitna ng aikle, humahagulgol. Ang kanyang puting bestida ay nagmistulang sapot ng kahihiyan. Ang mga bulungan sa simbahan ay naging malakas na ingay. Ang mga bisita ay nagulantang, hindi malaman kung ano ang nangyayari. Mula sa hanay ng mga abay, biglang tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkapahiya. Walang sinabi, mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng simbahan. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ngunit ang kanyang pag-alis ay hindi ang katapusan. Ito pala ang simula ng mas malaking karahasan. Ilang saglit lamang ang lumipas, bumukas muli ang pinto ng simbahan. Si Marco ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito may dala na siyang itim na bagay sa kanyang kamay, isang baril. Isang malakas na sigawan ang pumuno sa simbahan. Nagulantang ang lahat sa dalawang sunod-sunod na putok. Bumagsak si Adrian sa harap mismo ng altar, sa mismong lugar kung saan dapat sana ay sisimulan niya ang kanyang buhay, may asawa. Nakahandusay siya, duguan, ang kanyang itim na tuksedo ay mas lalong umitim dahil sa sarili niyang dugo. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tao ay nagtakbuhan, nagsisigawan, naghahanap ng ligtas na lugar. Sa gitna ng takot, may ilang matapang na lalaki ang sumugod kay Marco. Agad nilang naagaw sa kanya ang baril at pinigilan siya. Habang ang iba ay tumatawag ng tulong, si Adrian ay mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital, nag-aagaw buhay. Sa labas ng simbahan, ang masayang tunog ng kampana ay napalitan ng nakabibinging sirena ng mga pulis at ambulansya. Si Marco Villanueva ay inaresto, hindi man lang nanlaban, tila gulat din sa kanyang nagawa, isang taong natalo ng kanyang emosyon. Si Adrian Morales, sa kabila ng dalawang tama ng bala, isa sa kaliwang balikat at isa sa tagiliran, ay himalang nakaligtas. Ang mabilis na pagresponde ng mga tao at ng mga mediko ang nagligtas sa kanyang buhay. 2 linggo siyang nanatili sa ospital, hindi lamang para pagalingin ang sugat sa kanyang katawan, kundi pati na rin ang sugat sa kanyang kaluluwa. Si Ferlin Jimenez ay hindi na muling nakita sa lukban. Kinabukasan, matapos ang pamamaril, sa dilim ng gabi, umalis siya na parang bula.
Ayon sa mga tsismis, tumuloy siya sa isang tiyahin sa Maynila at hindi na muling nagparamdam. May nagsabing nagkaroon ito ng matinding depresyon, may nagsabing nangibang bansa na, ngunit walang kumpirmasyon. Isa lang ang malinaw, dala niya habang buhay ang bigat ng kanyang konsensya at ang madilim na alaala ng araw na iyon. Taong 2019, matapos ang halos 2 taon ng paglilitis, hinatulan si Marco Villanueva sa kasong frustrated homicide. Pinatawan siya ng 6 na taong pagkakabilanggo. Si Adrian ay unti-unting bumangon, bumalik siya sa Maynila, ipinagpatuloy ang kanyang propesyon at kalaunan ay tinanggap ang alok na magturo ng arkitektura sa isang unibersidad. Ito ang naging paraan niya para ilipat ang kanyang atensyon at maghanap ng bagong layunin. Ang mga peklat sa kanyang katawan ay paalala ng karahasan, ngunit ang mas malalim na peklat ng panloloko ang nanatili bilang isang permanenteng alaala. Ang kwentong ito na nagsimula sa isang matamis na pagtatagpo sa palengke ay nauwi sa isang trahedyang sumira sa 3 buhay. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at karahasan. Ngunit ito rin ay isang patunay na sa kabila ng pinakamatinding kabiguan, laging may panibagong pagkakataon para muling bumangon. Para kay Adrian, ang tunay na pundasyon ay hindi lamang itinuturo sa pagguhit ng mga blueprint. Natutunan niyang ito ay makikita rin sa pagpili araw-araw na mabuhay ng may dangal at katapatan. At habang tinuturuan niya ang kanyang mga estudyante na magtayo ng mga gusali, unti-unti rin niyang itinayong muli ang nawasak niyang sarili, piraso bawat piraso.